Nagbukas ang pelikula noong 1950 nang dumating si James Wright sa Ito Dojo, na isang sagradong lugar. Pagpasok niya sa loob, napansin niya ang mga hanay ng mga estudyante na nagsasanay ng may disiplina at focus. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang malaking litrato na nakasabit sa dingding at agad niyang hiniling na makita ang master. Nang lumitaw ang master, hiniling ni James na malaman ang tungkol sa lalaki sa larawan. Ipinaliwanag ng master na ang kanyang ama ay madalas na nagsasabi sa kanya ng mga kwento tungkol sa martial artist na ito, ang kanyang tapang na hindi mapapantayan, ang kanyang kontrobersyal na estilo, at ang problemang dinudulot niya saan man siya pumunta. Binalaan niya si James na ang simpleng pagtayo niya sa dojo ay nagdudulot ng kahihiyan sa pamilya. Upang patunayan ang kanyang punto, inutusan ng master ang kanyang mga estudyante na harapin si James. Sa loob ng ilang segundo, natalo silang lahat ni James sa pamamagitan ng mga tumpak na suntok at paggalaw na singbilis ng kidlat. Ang master, na ngayon ay naiintriga sa halip na magalit, ay nagtanong kay James kung bakit siya dumating. Ang kwento ay bumalik sa 1942, sa panahon ng kaguluhan sa World War II. Sa oras na ito, si James Wright ay isang tanyag na British Wing Commander na naglilingkod kasama ng Allied Forces sa labanan ng Baden. Ang mga Hapon ay walang humpay na sumusulong, at ang depensa ng Allied Forces ay bumagsak. Sa isang mainit na labanan sa himpapawid, natamaan ang eroplano ni James. Muntik na siyang mamatay sa kabila ng pagbagsak niya sa kalagitnaan ng teritoryo ng kaaway, at nakaligtas sa malubhang pinsala. Habang siya ay iika-ika mula sa pagbagsak, pinalibutan siya ng isang grupo ng mga sundalong Hapones. Sa kabila ng kanyang madugong mga sugat, inilabas ni James ang kanyang huling lakas at nilabanan sila ng buong determinasyon, ngunit kaunti na lang ang lakas na natitira sa kanya. Dahil siya ay nanghihina at napapalibutan, si James ay nahuli at itinapon sa isang malupit na kampo ng bilangguan. Malupit ang buhay sa kampo. Ang pagkain ay minsan lang makuha, ang pagpaparusa ay malupit, at ang mga bilanggo ay itinuturing na mas mababa kaysa sa hayop. Dito, nakilala ni James si Lieutenant Colonel Ito, ang walang awa at tusong commander ng kampo. Dahil minamaliit niya si James, inutusan ni Ito si Corporal Haino at ilang tapat na lalaki na dalhin siya sa kagubatan at patayin siya ng tahimik. Gayunpaman, tumanggi si James na mamatay. Gamit ang likas na kasanayan at desperado para mabuhay, binaliktad niya ang kanyang mga kaaway. Nakipaglaban siya gamit ang natitirang lakas niya. Isa-isa niyang pinatay ang mga ito at sinamantala ang pagkakataong makatakas. Siya ay tumakas sa gubat, tumakbo sa makapal na gubat at maputik na lupain, ang kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit, ngunit ang kanyang kalooban ay nananatili. Sa kailaliman ng gubat, napadpad siya sa isang lumang Japanese aircraft. Ang pag-asa ay kumislap sa loob niya habang naghahanap siya ng paraan para magamit ito para makatakas sa teritoryo ng kaaway. Kung kailan ang kalayaan ay abot kamay na niya, dumating ang isa pang matinding sakuna. Na-trigger ni James ang nakatagong bitag sa gubat. Muling nabihag, siya ay kinaladkad pabalik sa kampo. Si Lieutenant Colonel Ito, ang tunay na makapangyarihan sa kampo at ang modelo ng autoridad, ay kinuha ang mga ari-arian ni James. Walang awang sinabi niya kay James na darating ang kanyang execution sa susunod na araw. Sa loob ng kampo, nakilala ni James ang iba pang mga bilanggo, matitinding American Marines, mga Pilipinong freedom fighter, at mga kalyadong sundalo mula sa iba't ibang bansa. Sa kabila ng kanilang pagdurusa, naghahangad sila ng kaligtasan, bawat isa ay may sariling kwento ng sakit at pagtitiis. Kinabukasan, nagsagawa si Ito ng isang malupit na palabas. Iniharap niya si James sa isang bilanggo na halos patayin sa gutom. Mabangis ang labanan. Nagtagumpay si James, ngunit ang tagumpay ay masalimuot. Ang taong natalo niya ay hindi isang kaaway, ngunit isang kapwa bilanggo na pinilit ding lumaban para sa libangan ng mga bumihag sa kanila. Ang second in command ni Ito ay nakikita si James bilang isang banta at humingi ng pahintulot na patayin siya kaagad. Ngunit tumanggi si Ito, ipinaliwanag na darating din ang katapusan ni James sa takdang oras. Sa ngayon, gusto niyang patuloy na manood. Kalaunan ay ipinatawag si James sa opisina ni Ito, kung saan pinag-aaralan siyang mabuti ng commander, na parang sinusubukang magpasya kung si James ay isang karibal,
isang banta, o marahil ay isang bagay na mas mahalaga. Habang nasa kampo, nakilala ni James si Teresa, isang babaeng alipin na nagsisilbing nurse para sa mga sundalong Hapones. Pinangangalagaan ni Teresa ang mga may sakit at sugatan, ngunit ang kanyang posisyon ay madalas inaabuso ng mga sundalo. Sa pamamagitan ng tahimik na pagpapalitan, natutunan ni James ang kanyang kwento at nakikita ang kanyang katatagan sa ilalim ng kahirapan. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng sangkatauhan sa isang lugar na pinamumunuan ng kalupitan. Lalong nagiging interesado si Lieutenant Colonel ito tungkol sa mga pambihirang kakayahan ni James. Direkta niyang tinanong si James, pinipilit siyang ibunyag ang pinagmulan ng kanyang pagsasanay at hinihingi niyang malaman kung paano niya pinagkadalubhasaan ang mga diskarteng itinuturing na ipinagbabawal kahit na sa mga mandirigma. Tumanggi si James na magbigay sa kanya ng anumang mga sagot. Nanatili siyang tahimik tungkol sa kanyang master, hindi gustong ipagkanulo ang nagturo sa kanya. Ang interes ni ito ay mabilis na lumipat sa pagbabanta. Pinagbantaan niya si James ng kamatayan sa susunod na umaga at inutusan ng kanyang mga tauhan na kaladkarin siya palayo. Kinabukasan, hinila si James pabalik sa makeshift arena ng kampo. Muli siyang pinilit na makipaglaban sa iba pang mga bilanggo, bawat isa ay lumalaban sa isang malupit na pagsubok ng pagtitiis. Ang mga sundalo ay nanunood ng may nakakakilabot na kasiyahan habang si James ay nakikibaka hindi lamang para sa kanyang sariling kaligtasan kundi pati na rin para sa mahinang pag-asa na ang kanyang pagdurusa ay maaaring mga hulugan ng kalayaan balang araw. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nagsimulang bumuo ng plano si James. Nagpasya siyang magnakaw ng radyo mula sa mga sundalong Hapon, umaasa na makapagpadala ng tawag para sa tulong. Sa kanilang nakatalagang trabaho, ibinulong ni James ang kanyang plano sa ilang pinagkakatiwalaang bilanggo. Sama-sama silang gumawa ng matalinong diskarte upang ilayo ang ilang sundalo mula sa kanilang mga pwesto. Sa kaguluhan, sinamantala ni James ang pagkakataong tumakbo sa isang tent. Mabilis ang paggalaw, nagawa niyang nakawin ang radyo. Kinabukasan, nagtipon ng mga bilanggo para sa isang malupit na paalala sa kanilang sitwasyon. Nagpatawag ng pulong si Lieutenant Colonel ito, walang awa at may autoridad ang boses. Binalaan niya sila na sino mang magtangkang tumakas ay mapaparusahan ng mabigat. Upang patunayan ang kanyang punto, iniutos niya ang malupit na parusa para sa mga pinaghihinalaan niyang may pakana. Tumindig ang balahibo nila sa nakita, ngunit hindi nito nasira ang determinasyon ni James. Kung mayroon man, ito ay lalong lumakas. Sa mismong gabing iyon, pumasok siya sa gubat, itinaya ang lahat para maghanap ng ligtas na lokasyon kung saan magagamit ang radyo para makipag-ugnayan sa Allied Forces. Habang wala si James, ang kampo ay sumailalim sa isang sorpresang inspeksyon. Maingat na binilang ng mga sundalong Hapones ang mga bilanggo, determinadong maghanap ng anumang palatandaan ng pagtakas. Buti na lang at pinaghandaan ito ni James. Iniwan niya ang kanyang sapatos na maayos na nakaposisyon sa dulo ng kanyang kama, nilinlang ang mga sundalo sa paniniwalang naroon pa rin siya. Salamat sa matalinong diskarte na ito, naiwasan ni James na matuklasan. Nang maglaon, tahimik siyang bumalik at ibinahagi sa iba ang kanyang natutunan. Ipinaliwanag niya na ang tanging paraan para makarating sa Allied Forces ang kanilang mensahe ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng coded message. Napagtanto ng grupo na kakailanganin nila ang isang bihasang communicator, isang taong may kakayahang gumamit ng mga nakakode na wika na pamilyar sa mga sundalong Amerikano. Maya-maya, si James ay ipinatawag muli ni ito. Sa pagkakataong ito, diniin siya ni ito sa pamamagitan ng matatalas na tanong tungkol sa mga wika, partikular na ang Navajo at iba pang diyalektong katutubong Amerikano na maaaring naririnig sa mga kalapit na rehiyon. Si ito ay tila naghihinala na ang mga coded na mensahe ay ginagamit ng mga puwersa ng Allied. Gayunpaman, itinanggi ni James ang anumang kaalaman sa mga wikang ito. Ang kanyang nagkukunwaring kamangmangan ay ikinagalit ni ito. Sa matinding galit, inilabas ni ito ang kanyang malupit na deklarasyon, walang bilanggo sa ilalim ng kanyang pamamahala ang makakauwi ng buhay sa kanilang pamilya. Upang patunayan ang kanyang mga salita, mahigpit niyang iginapos si James sa mga poste na gawa sa kahoy. Sa harap ng mga mata ng lahat sa kampo, ilang sundalo ang humakbang at nagsimulang bugbugin siya ng walang awa. Ang bawat hampas ay nagiiwan kay James ng matinding pinsala, gayunpaman ay matatag pa rin. Nang sa wakas ay pinalaya na siya ni ito, hindi ito para mag-alok ng awa, kundi para itapon siya sa isa pang hamon para sa kaligtasan. Duguan at sugatan, humarap si James sa kanyang kalaban.
Bawat galaw ay ginagamit ang lahat ng lakas na natitira niya, ngunit ayaw niyang sumuko. Gamit ang huling lakas, natalo niya ang kanyang mga kaaway. Gayunpaman, sa halip na gantimpalaan ng kanyang tagumpay, ginawang bangungot ni ito ang sandali. Sa nakakatakot na kawalang interes, ipinagutos niya ang pagpatay sa ilang iba pang mga bilanggo. Pagkatapos ay hinampas niya si James at nawalan ng malay. Nang magising si James, nakahiga siya sa isang manipis na higaan, maingat na nalagyan ng benda ang kanyang mga sugat. Nasa tabi niya si Teresa, ang babaeng pinilit na magsilbi bilang nurse sa kampo. Marahan niyang ipinaliwanag na si James ang unang bilanggo na nakatanggap ng ganoong pagpapahirap. Sa kanyang mga mata, siya ay himalang nakaligtas, bagamat ang swerte sa lugar na ito ay madalang. Ang kanyang mga salita ay nagpapaalala kay James na kahit sa malupit na mundong ito, mahalaga pa rin ang maliliit na sandali ng kabaitan at kaligtasan. Nang mabawi ni James ang kanyang lakas, bumalik siya sa kampo ng bilangguan na may panibagong determinasyon. Tinipon niya ang iba pang mga bilanggo, hinihimok silang manatiling matatag at maghanda para sa planong pagtakas na ngayon ay nararamdaman na mas malapit kaysa dati. Ang mga lalaki ay nagbahagi ng nakakagulat na balita sa kanya. Habang siya ay walang malay, isang dokumentong pinirmahan ni General Douglas MacArthur ang kumakalat na nagbabala sa lahat ng puwersa ng Hapon na napipinto na ang pag-atake ng Allied Forces. Ang paghahayag na ito ay nagpasiklab ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa mga dumaang buwan, naniniwala ang mga bilanggo na maaari nilang maabot ang kalayaan. Nang gabing iyon, isinagawa ni James at ng kanyang grupo ang kanilang plano sa komunikasyon. Susubukan nilang gamitin ang ninakaw na radyo para magpadala ng mensahe. Ngunit ang seguridad sa paligid ng kampo ay mas mahigpit kaysa sa inaasahan. Habang nagtatago sila sa mga anino, nakita sila ng isa sa mga sundalong Hapones. Sa sumunod na pakikibaka, napatay ang sundalo. Tumaas ang takot, ngunit pinanatili ni James na nakafocus ang kanyang mga tauhan. Habang naghahanda sila sa pag-atres, isang binata at kinakabahang sundalong Hapones ang bumungad sa kanila. Ang mga bilanggo ay tensyonado, handang sumalakay, ngunit si James ay gumawa ng isang mabilis na desisyon. Inutusan niya silang huwag saktan ng binata. Nagbabaka sakali, hinayaan nilang mabuhay ang sundalo at bumalik sila sa bilangguan nang hindi nalalaman. Pagsapit ng umaga, isinagawa ng mga sundalo ang kanilang nakagawiang head count. Ang bawat bilanggo ay nakahiga sa kani-kanilang kama na nagkukunwaring nakatulog sa buong gabi. Gumana ang kanilang diskarte. Walang naghihinala na itinaya na nila ang lahat. Nang maglaon sa araw na iyon, ipinatawag ni Lieutenant Colonel ito ang lahat ng mga bilanggo para sa isang pulong. Matalas ang boses niya, malamig ang ekspresyon. Inakusahan niya sila ng pag-atake sa kanyang mga sundalo at hinihiling na malaman kung sino ang may pananagutan. Ang takot ay kumalat sa mga hanay, ngunit bago makapagsalita ang sinuman, humakbang paarap si James. Nang may determinasyon, tinanggap niya ang responsibilidad. Iginiit niya na siya ay kumilos ng mag-isa at umamin sa pagpatay sa mga sundalo. Ang kanyang katapangan ay ikinalito ni ito. Sinamantala ni ito ang sandali para subukan pa si James. Tinawag niya ang isa pang bilanggo sa harapan at inutusan si James na patayin siya gamit ang isa sa mga ipinagbabawal na teknik sa pakikipaglaban. Tumanggi si James, ang kanyang pananahimik at pagsuway ay isang pagkilos ng pagtutol na mas mabigat kaysa sa mga salita. Walang awa ang reaksyon ni ito. Sa halip na si James, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang inosenteng bilanggo. Ang pagkilos ay ikinagulat ng lahat dahil sa pagpapakita ng kalupitan ng mga bumihag sa kanila. Ang kampo ay nahulog sa katahimikan, ang bigat ng pagkawala ay dumidiin sa mga nakaligtas. Si James, bagaman nanginginig, ay tumangging sumuko. Ang kanyang pagtanggi na pumatay, kahit na para mailigtas sana nito ang kanyang sariling buhay, ay nagpapatibay sa kanyang katayuan sa gitna ng mga bilanggo. Nakikita nila hindi lamang isang mandirigma, ngunit isang pinuno na handang pasanin ang mga kahihinatnan. Ang kaibigan ni James ay nagawang talunin ang kanyang kalaban na nagbigay sa mga bilanggo ng isang maikling kislap ng pag-asa. Ngunit hindi nagtagal, ipinatawag si James sa opisina ni Lieutenant Colonel ito. Matatag na nakatayo sa kabila ng kanyang pagod, direktang hinamon ni James si ito na humihingi ng tunggalian. Si ito, gayunpaman, ay tumanggi. Sa halip na ibigay sa kanya ang laban na gusto niya, pinaalis siya ni ito at inutusan siyang bumalik sa kampo para tapusin ang kanilang malupit na gawain. Habang nagtatrabaho,
hinila ni James ang kanyang mga tauhan sa isang tabi. Matibay at determinado ang boses niya habang ipinapaliwanag niya ang susunod nilang hakbang. Kailangan nilang magpadala ng hudyat sa susunod na gabi. Ang mga lalaki ay nakinig ng mabuti, ang kanilang takot ay nababalot ng pagtitiwala sa kanyang pamumuno. Sa pagbagsak ng kadiliman, nagsimula ang plano. Tahimik silang pumuslit, dala ang isang bilanggo na bihasa sa radio codem. Sa pagtutulungan, naipadala nila ang kanilang lokasyon at nakatanggap sila ng pag-asa mula sa radyo. Sa unang pagkakataon sa mga buwang nagdaan, naramdaman ng grupo ang kalayaan. Ang determinasyon ay pumapailan lang habang nananabik silang naghihintay ng rescue. Ngunit ang kanilang tagumpay ay panandalian lamang. Pagbalik sa kampo, nakita nilang wala itong laman. Bago nila maintindihan ang nangyayari, tinambangan sila ng mga sundalong Hapones. Walang magawa, ang mga lalaki ay inaresto at nawalan ng malay. Nang magising si James, magulo ang mundo sa paligid niya. Inaatake ang kampo, napupuno ng usok ang hangin, at umalingaw-ngaw ang mga hiyawan sa lahat ng dako. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Teresa at ang kanyang kaibigan na si Ana, nagmamadaling pinalaya ang mga bilanggo. Magkasama, desperadong hinanap nila ang ninakaw na radyo para lamang matuklasan na nabasag na ito at hindi na maaayos. Ang kanilang huling ugnayan sa tulong sa labas ay nawala. Ang mga sundalong Hapones ay nagsimulang patayin ng walang awa ang mga bilanggo. Duguan ang lupa habang ang hiyawan ng takot at puot ay pumupuno sa umaga. Si James, na napagtanto na ang kaligtasan ay nakasalalay sa mabilis na pagkilos, ay gumawa ng bagong plano. Kailangan silang makakuha ng isa pang radyo sa kahit anong paraan. Si Teresa, determinado at hindi magawang maghintay, ay nakipagtulungan kay Ana. Magkasama nilang tinambangan ng isang sundalo, niligpit siya at sinamantala ang pagkakataong lumaban. Ang kanilang katapangan ay gumising sa mga bilanggo. Dahil sa galit at paghihiganti, ang mga lalaki ay bumangon laban sa mga bumihag sa kanila. Ang kampo ay sumiklab sa isang mabangis na labanan, ang mga bilanggo at mga sundalo ay naglalaban sa isang desperadong pakikibaka para sa kontrol. Sa kaguluhan, tumulak si James patungo sa opisina ni ito. Sa pangalawang pagkakataon, humiling siya ng duel, tumatangging umalis nang hindi hinaharap ang lalaking nagpahirap sa kanilang lahat. Sa pagkakataong ito, tinanggap na ang kanyang hamon. Ang tunggalian ay mabangis, sa bawat pag-atake, umaalingaw-ngaw ang mga araw ng pagpapahirap. Itinulak ni James ang kanyang sarili sa hangganan, at kung kailan ang tagumpay ay tila nasa kanyang kamay, ang isa sa kanyang mga kasamahan ay namagitan, hinila siya pabalik bago niya matapos si ito. Sa sandaling iyon, ang second in command ni ito ay dumating at nagpaputok. Pinapaulanan ng mga bala ang buong lugar habang si James at ang kanyang mga kaalyado ay tumatakbo. Ngunit si ito mismo ang humakbang pasulong upang pigilan ang kaguluhan. Ang kanyang utos ay tigil putukan at sa kakaibang twist ng kapalaran, si James at ang kanyang kasama ay nagawang makatakas. Nakatakas sila mula sa kampo at nakipaglaban hanggang sa makarating sila sa isang lumang eroplano. Doon, gamit ang ninakaw na radyo, nagbigay sila ng signal sa mga Amerikano. Mabilis ang tugon. Bumaba ang Allied Forces, nineutralize ang mga umaatake at iniligtas si James, ang kanyang mga tauhan, at ang mga nakaligtas na bilanggo. Hold on! Hold tight! Ang kanilang pagsubok sa wakas ay nagtatapos na. Ang kwento ay bumalik sa kasalukuyang araw sa dojo. Ang master, na ngayon ay nag-iisa kasama si James, ay pinaalis ang kanyang mga estudyante at hinamon siyang makipaglaban. Ang kanilang tunggalian ay matindi at walang humpay. Ang mga estudyante ay namamangha habang ang dalawang master ay nagpapalitan ng suntok. Sa huli ay si James ay nagwagi. Pero imbes na mag-celebrate, simple lang ang hiling niya. Ang ipakita sa master ang ipinagbabawal na teknik na madalas sinasabi ng kanyang ama. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.